Mga kwento ni Felmo. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Bim, short for Bimbo. Ang kwentong ibabahagi ko ay patungkol sa kaibigan ng tatay ko na itago na lamang natin sa pangalang Sunny. Ayon kay tatay, nakaranas di umano ng kababalagan noong nag-iedad pa ng 17 taong gulang ito. At nangyari ito taong 1983 sa lugar ng Lambunaw at sa liblib banda sa isla ng Panay. Noong mga panahon na yon, sobrang talamak umano ang mga aswang ayon sa mga kumakalat na balita. Pero hindi pa talaga nakakakita ng aswang itong si Sunny. Kaya naging kampante lamang ito. Ayon pa dito ay hindi talaga siya nagpapaniwala sa mga ganyang bagay. Hindi niya alam kung totoo nga ba talaga ito kasi hanggang balita lang naman eh. Pero wala namang nabibiktimang tao. Sanay sa pagiging mag-isa itong si Sunny. May mga magulang naman siya kaso parang wala din. Hindi naman siya pinagtutuunan ng pansin. Ang nanay niya ang tindera ng gulay sa merkado, habang ang tatay niya naman ay hindi umuwi kung hindi palaging lasing. Napakagaan pa ng kamay nito. Nananakit. May mga kapatid itong si Sunny. 3 sila at siya ang pinakabunso. Katulad ng kanyang mga kapatid na bumukod na ng tirahan dahil may sarili ng pamilya. Ganoon din si Sunny kahit wala pang asawa. Nagtayo siya ng sariling bahay. Maliit lamang ito. Barong-barong pero sapat na para makapagbigay lilim at hindi mabasa sa ulan. Sa bandang gubat ito at malayo-layo talaga sa mismong bahay nila. Sa murang edad, kaya ng buhay ni Sunny ang sarili. Nagpapasuhol ito sa pag-uuma, kung minsan ay tagahakot ng kopra, at pagpapasuhol sa pagtatanim ng palay at paaani ng mais. Bukod pa dyan, may sariling negosyo na si Sunny. Iligal nga lang. Ito yung pag-uuling. Kahit hindi niya lupain umano ay nangangahoy siya doon at tinuuling niya. Wala namang sumisita. Sino ba namang sisita? Nasa gubat siya nag-uuling nun. Pinagtatawanan niya lang ang abiso ng mga kakilala na kaya siya wag daw magpapagabi sa gubat dahil nga sa mga aswang-aswang na yan. Ayon dito kay Sunny ay mas magandang mag-uling kapag gabi para hindi mainit. Sinasabihan niyang walang mangyayari sa kanya kahit magdamag pa siya sa gubat nun. Umabot pa yun ng mga ilang buwan. Hanggang sa may napansin si Sunny na isang babaeng ubod umano ng ganda. Ayon sa kanya, parang anak mayaman. Yung kutis pa lang, sa kabila ng suot nitong payak na tao lang. Dumadaan-daan ito sa lugar kung saan ito ang papasok sa ulingan ni Sunny. Mga 1 ektarya ang layo mula sa kinatitirikan ng kanyang kubo. Gubat na. Tapos ay may daan doon na kung saan siya lang ang gumawa. Bali ito yung lihisang daan patungo sa loob ng gubat na yon. At sa lihisang daan na yon, doon niya nasisipatan lagi ang babae. Tuwing umaga umano ito, at kapag umuwi na siya. Nakakatawag pansin talaga dahil maputi ito at sobrang nakakabighani ang alindog ng katawan. Nung una, hindi niya yon pinapansin. Pasipat-sipat lamang siya hanggang sa bigla na lamang itong huminto. Nagtanong kung ano ang kanyang pangalan at ano ang ginagawa niya sa loob ng gubat. Nakilala niya ang babae sa pangalang Rodora. Nag-uuling ako. Huwag ka mag-iingay ha. Baka may sumita pero
Tingin ko pagmamayari ng gobyerno yung lupain eh. Maliit na kahoy lang naman yung inuuling ko. Ako si Sunny. Saan ka ba nakatira? Bungad ni Sunny habang nakangiti at payuko-yuko. Dahil hindi niya magawang matitigan ng diretso ang babaeng yon. Ang sabi naman ni Rodora, nasa unahan lamang at matagal na daw siyang nakatira sa lugar. Nagtaka lamang siya dahil may iba pa palang tao bukod sa kanya noon. Dagdag pa nito, ang kasama niya sa bahay ay ang kanyang lola. Ulila na kasi sa magulang itong si Rodora. Sa simpleng pag-uusap umano na yon, ay walang malay si Sunny na nagkakaroon na siya ng malakas na kuryosidad sa babaeng yon. Kapag umaga ay sinasadya niyang antayin ito, lalo na kapag alam niyang hindi pa dumadaan. Tapos kinakausap niya. Maayos namang makitungo at malambing umano magsalita. Hanggang sa isang hapon, imbis magtungo sa ulingan ay dumiretso umano si Sunny sa direksyon kung saan dito posibleng nakatira ang babaeng yon. Sa hilagang parte ito ng gubat. Binaybay niya lang noon ang maliit na daan ng tao. Hanggang sa nakarating siya sa isang bahay na sa pagkakalarawan niya ay sobrang luma na umano. Gawa sa kahoy ang lahat ng yon. At may bubungan pa itong yero. Malinis ang paligid na halatang napapangalagaan. Wala namang ibang bahay doon dahil yun na ang sukdulan ng daan. May palihis pero nagmumula pa rin sa bahay na yon. Bumati pa si Sunny at merong sumilip sa bintana. Pero kagad itong nagsara na para bang natatakot yon. Matandang babae ang nakita niya nun. Sabi pa ni Sunny, hinahanap lamang niya si Rodora. Hindi siya masamang tao at hindi dapat katakutan. Pero walang tumutugon nun. Ayaw namang sayangin ni Sunny ang pagkakataong yun kaya hindi siya tumitigil sa pagtawag. Hanggang sa may lumabas daw sa bahay at parang lumambot ang tuhod ni Sunny. Paano ba naman kasi? Nakatapis lamang ng tuwalya yon at kitang-kita niya ang katawan nito. Si Rodora yon. At ayon dito, akala niya kung sino kaya hindi siya sumasagot. Hindi daw kasi sila kumakausap ng mga taong napapabisita sa lugar. Lalo na't matunog ang balitang may mga aswang na gumagala. Napangiti noon si Sunny nang ayain siya nito ng kape. Tinawag pa siya at sinabing doon sa beranda magtambay kasi nga umaambon nun. Siyempre, kinagat ni Sunny ito. Yung alok, hindi si Rodora. Tumambay nga ang binatilyo sa beranda. Pero may napapansin lamang siyang kakaiba sa lugar. Medyo masangsang umano ang amoy. Na para bang panis na ihi na halong may nabubulok na isda. Galing ito mismo sa loob ng bahay ng babae. Mula sa beranda, nakikita ni Sunny na may iisang silid lamang. Naroroon sa loob ang maliit na abuhan na may isang kaldero at malaking kawali. Ilang segundo niyang iginala ang tingin sa may loob. Pero wala siyang nakikitang matanda. Hindi niya nasisilayan ang nakasilip sa bintana kanina. Tumayo pa at inusisa talaga ni Sunny ang sala pero wala. Sinipat niya din ang likod ng bahay. Pero wala pa rin. Tsaka, makikita din dapat kung nasa silid kasi bukas yung pinto dun eh. Pagbalik ni Rodora, nagtanong siya kaagad kung nasaan na yung matanda. Tingin niya ito na yung lola ng dilag nun. Nakita mo ba? Baka umalis.
Hindi ko kasi siya nakita nung nasa loob ako ng silid eh. Kakarating ko lang din galing sa balon. Naligo ako. Sobrang init kasi ng panahon. Tumango si Sonny. Inabot sa kanya ang kape. Nagtataka siya dahil nga malamig ito pero hindi na siya nagreklamo pa. Hindi pa rin umano nagbibihis si Rodora noon. Tumabi pa ito sa kanya. At yung samyong mabaho sa bahay ay napalitan ng halimuyak na nakakaakit mula sa katawan ni Rodora. Hindi nakaligtas ang pagkalalaki ni Sonny. Malambing sa pagsasalita si Rodora. Mahaba ang naging pag-uusap nilang dalawa. Nabanggit pa ni Sonny kung bakit siya mag-isa lang, na para bang matagal na silang magkaibigan. Ayon nga kay Sonny, na irresponsable umano ang kanyang tatay, at yung nanay naman niya ay walang pake, na parang wala siyang mga magulang. Minsan pa nga ay napagbubuhatan siya ng kamay ng kanyang ama, lalo na kapag lasing itong umuwi. Madalas ngang lasing kung umuwi noon kaya madalas din siyang napagbubuhatan ng kamay. Habang nakikinig umano si Rodora, para bang nagalit ito. Tinanong niya naman kung may problema at ang sabi ni Rodora, kawawa naman pala si Sonny. Lahat ng kwento patungkol sa buhay ni Sonny nasabi niya sa babae. Hanggang sa nagtanong na ang binata patungkol naman sa buhay ni Rodora. Kaso, parang hindi relevant lagi ang isinisiwalat nitong dalagang ito. Para bang inilalayo niyang usapan. Hanggang sa umabot na sa mga katanungang, may karelasyon na ba si Rodora? Ngumiti lamang ang babae. Kahit kailan ay hindi pa siya nagkakaroon ng kasintahan. Wala naman umanong nanliligaw sa kanya. Gawa ng pangit umano siya. Napatawa sa mga sandaling ito si Sonny. Nasobrahan umano ang pagpapakumbaba ni Rodora noon. Imposibleng walang magkakagusto sa dalaga. Napakaganda noon. Walang ano-anong sinabi nga nito na mismo siya ay nabighani. Kaso nga lang, mahirap naman manligaw dahil alam niyang hindi din siya papalarin. Kung sa mga hayop pa, si Rodora ay puting kabayo samantalang si Sonny naman itim at tugyuting kambing. Nako, hindi ano. Malay mo, bakit hindi mo subukan? Ikaw talaga, kakakilala lang natin, nagpaparamdam ka na. Kung ano-ano pa yung kwento mo sa buhay, nakala mo, kakilala mo talaga ako eh. Sige na oy, may lakad pa ako. Malapit na kasing magdilim. Ingat ka. Kung gusto mong sumaglit ulit, bukas yung bahay na to para sa'yo. Ngumiti si Sonny. Umalis na siya doon. Pero habang papalayo ay naroroon pa rin umano ang ngiti niya. Hindi naman siya manhid para hindi maintindihan ang mga pahiwatig ni Rodora. Lalo na ang titig nito na wari pa niya ay parang may gusto yon. Lumilipad sa ere ang kanyang diwa. Sumasayaw-sayaw pang binata habang binabagtas ang maliit na daan. Nang gabing yon, hindi nag-uling si Sonny. Pumuslit lamang ito sa kanyang ulingan. Pero naroroon sa kanyang barong na nagpapahinga. Hindi maalis-alis sa isip ang malitanya ng babae. Hanggang sa nakaidlip na lamang siya doon. Nagising si Sonny na sobrang lamig na. Patay na yung siga niya. Tapos ay nabalot na ng hamog ang buong lugar. Basa ang damo. Kahit walang ulan ay nabasa ito dahil sa hamog. Iniisip ni Sonny na baka madaling araw na. Wala naman kasi itong orasan. Lumabas siya ng gubat. Tinatanaw niya ang malawak na palayan at ang silangan. Pero hindi pa nakabungad ang kahit konting liwanag nun. Isang pahiwatig na hindi pa nagmamadaling araw sa puntong yon. Wala naman siyang ibang naiisip maliban na lamang kay Rodora.
Ano ba tong nakain niya at pinuntahan niyang lugar? Kahit sobrang lamig at kalaliman na ng gabi, ay hindi alintana ni Sunny yon. Pero laking pagtataka niya nang makarating siya sa bahay, gawa ng parang nalipasan ng panahon yon. Yung magandang paligid ay nabalot umano ng mga damo. Tapos yung bahay na yon, parang guguho ito. Madilim pero naaaninag niya ang lugar kahit papano. Kinusot-kusot pa umano niya mga mata sa pag-aakalang baka nagkakamali lamang siya ng tingin. Pero walang nagbago. Ganun pa rin yon, Sir Seth. Ayon kay Sunny, kung kaya naman nakaramdam siya ng kilabot. Pero hindi yun naging dahilan para umalis siya kaagad. Lumapit siya ng lumapit sa bahay at habang papalapit, pabaho umano ng pabaho ang lugar. Yung samyong naaamoy niya, mas lumalala ito. Tingin niya kahit parang magigiba ang bahay, pero may tao dito. May maliit na liwanag kasi na sa pakiwari ni Sunny, galing sa lampara. Hanggang sa may sumitsit sa kanya. Nasa gawing gilid ito kaya kaagad niyang sinipat yon. Napaatras si Sunny sa kadahilan ng nakakita umano siya ng tao nun. Nakadapa ito sa lupa. Dali-dali niyang binunot ang itak at iniatang rito. Tumayo umano yung taong yon. Naglakad patungo sa kanya. At unti-unting rumihistro na isang babae pala ito. Si Rodora. Tinanong nito si Sunny kung anong ginagawa niya doon. Sinabihan pa nito na ibaba yung itak at baka makasugat ito. Paglingon umano ni Sunny sa bahay, nanlaki ang mga mata niya. Maayos na yung bahay na yon. At yung mga damong nagkalat, nawala na rin. Bumalik sa pagiging maganda at nakahanay ang lugar na ito. Doon ay naisip ni Sunny na baka guni-guni lamang talaga. Baka naalimpungatan lamang siya dahil nga galing siya sa pagkagising. Dali-dali niyang binaba ang itak at humingi ng pasensya kay Rodora. Sabi niya, iba ang nakita niya kanina at huwag na daw isipin ni Rodora yon kasi guni-guni lamang yon. Sabi naman ni Rodora, nasobrahan kasi umano ng sipag itong si Sunny. Minsan ay magpahinga din ito. Bata pa naman ito at marami pang pagkakataon. Maya-maya ay niyaya nito si Sunny na sumama sa kanya. Sa may biranda umano ito matulog. O kung gusto niya, sa loob mismo ng bahay ng dalaga. Napatulala umano si Sunny sa alok nitong dalagang ito. Hinawakan siya nito sa kamay, tapos ang isa ay umakbay sa kanya. Nanatili nga doon si Sunny. Katunayan ay nakatulog ito at doon nasikatan ng araw. Walang tao sa bahay maliban na lamang sa kanya noon. Tinawag niya si Rodora pero walang tumutugon. Hanggang sa may napansin siyang isang basong kape at 2 kamote sa kabilang upuan. Naisip niyang inihanda ito ng dalaga para sa kanya. Kinain niya umano yun. Matapos mag-agahan ay umalis na ito sa lugar. Habang naglalakad pa uwi ay binalikan niya ng tingin ang bahay na yon. Gulat na gulat siya dahil may matandang nakasilip sa may bintana. Huminto siya at tinitigan itong maigi pero bigla na namang nagtago yon. Sa kabila ng pagkabagabag, hindi niya na lamang pinagtuunan ng pansin ito. Umuwi na lamang siya ng diretsyo. Bali magmula noon ay nawili na umano ng gusto si Sunny sa babae. Naikwento pa niya sa isang kaibigan na itago na lamang natin sa pangalang Loy.
Sinabi niya kay Loy na may babae siyang nagugustuhan. Nagtanong naman ang kaibigan kong tagasan. Doon lang sa pinag-uulingan ko, Loy. May bahay pala doon. Kilala mo ba yung pangalang Rodora? May bahay? Wala namang bahay doon Tsaka wala akong kakilalang Rodora. Pero yung matandang sinasabi ng nanay, si Tandang Ora, na nababalitang nawawala na lang daw bigla. Yun ata yung Rodora Aswang daw yun, par. Naku, Loy, ano ba yung pinagsasabi mo? Magpunta ka pa doon at makakakita ka ng bahay. O siya, sige, alis na ako. Pakisabi kay Manong Andres na yung uling na gusto niyang angkatin, 10 sako yun Baka sabihin niya na naman na 5. Tapos nahakot mo na lahat. Itong si Loy, kababata ito ni Sunny. Magkakapit bahay lamang sila sa mismong tirahan nila Sunny noon. Dumadalaw lamang itong si Loy kasi nga kasosyo din siya ni Sunny dito. Tagabantay, tagamasid, tagahakot at tagapagbalita. Gawa ng nag-uuling sila sa hindi nila lupain, di ba? Minsan ay tumutulong si Sunny sa pag-uuling pero madalas ito ang nakikipagkontrata. Kaya wala talagang nakakaalam kung saan galing ang uling. Smugglers kumbaga. Binalik-balikan ni Sunny ang dilag. Katagalan ay naghayag na umano siya ng pag-ibig sa babae. Ay naman kay Rodora, bigyan umano siya ng panahong makapag-isip. Pero habang nagsasalita umano ang dalagita, ay nakangiti ito at ang lamlam ng mga mata habang nakatitig sa kanya. Kahit sabihing mag-iisip pa pero alam mo yung ramdam na ni Sunny noon na sasagutin siya ng babae. Isang gabi, habang nag-uuling si Sunny, nakarinig siya ng mga kagaskas ng tuyong dahon. Para umanong may naglalakad sa liblib noon. Hindi niya naman makita yon dahil hindi naaabot ng liwanag mula sa kapirasong siga sa lugar. Ang kagaskas na yon, parang lakad takbo kaya lumapit na si Sunny para sipatin kung ano yon. Gulat na gulat itong si Sunny nang makakita siya ng baboy. Hindi pangkaraniwan ang laki. Kulay itim na baboy yon. Napakahaba ng uso. Hanggang bewang umano ang laki. At nakatitig ito sa kanya. Hindi naman baboy ramo ito dahil hindi ganoon kalaki ang baboy ramo. Wala siyang ibang naiisip noon kung hindi. Iba na to. Mabilis niyang binunot ang itak. Tapos ay tinaga-taga niya ang isang kahoy doon. Tinataboy niya ito pero kahit anong gawin niya, ay nakatingin lamang talaga ito sa kanya. Hanggang sa lumapit si Sunny. Tapos naglakad umano ang malaking baboy na yon. At napadaan ito sa isang malaking puno. Pero nang tumagos sa kabila, isa na itong matanda. Nakayuko at sobrang bilis nitong maglakad hanggang sa naglaho na lamang bigla yon. Sa puntong yon ay napaisip na umano si Sunny kung aswang nga ba yon. Kung yun ba ang tinatawag nilang aswang. Hindi siya naniniwala pero sa nakikita niya ay parabang nagiging totoo na ito. Inaamin niyang medyo madilim pero hindi siya nagkakamali ng tingin doon. Mabilis na pinatay ni Sunny ang siga at kumaripas ng takbo palabas ng gubat na yon. Tapos ay dumiretso ito sa bahay nila Rodora. Kaagad niyang tinawag ang pangalan ng babae pero walang tumutugon. Ilang minuto din siyang nasa labas ng bahay hanggang sa nakarinig siya ng mga kagaskas. Kasunod nito ang boses ni Rodora na parabang galing sa loob ng gubat. Hinanap kaagad ni Sunny yon. Nagulat ito
nakita niya uli ang imahe noong matanda na yung kaninang parang naging isang baboy. Nasa likod lamang ito. Pero ang boses naman ay boses ni Rodora. Inaaninag niyang maigi kung hindi ba siya nagkakamali ng tingin. Hanggang sa naglakad ito paabante. Napanganga si Sunny nun. Paano ba naman kasi si Rodora na ito? Paanong naging si Rodora yon? Nakangiti ang dalaga. Pawisan at parang galing sa mahabang takbuhan. Tinanong niya si Sunny kung ano bang nangyayari sa kanya at bakit parang balisa yon. Sabay hawi ng saya nito at may kung anong kinakamot sa gilid ng kanyang singit. Wala itong pang-ibabang suot kaya nakita talaga ni Sunny na may sumilip ng konti nun. Malinaw yun gawa ng may lampara na nakapatong doon sa may bintana. Doon nabasag ang pagdududa ni Sunny. Yumuko siya at sinabing, bakit umano nakaharap pa habang may kinakamot sa gilid? Sabi naman ni Rodora, Makati umano. Umiihi umano siya tapos nagtatawag naman itong si Sunny. Kaya tuloy nagmadali itong dalaga at hindi niya alam na may mga kung ano pala sa paa niya. Kaya nangati yun. Ganun ba? Pasensya na. Juan kasi. Nakakita ako ng ubod na laking baboy dun sa ulingan. Tapos naging matandang babae. Ha? Hindi kaya aswang yon? Tugon ng babae. Pinagpag pa nito ang saya kaya nakita muli ni Sunny ang... Basta yun na yun. Sinabi kaagad ni Sunny na yun din ang nasa isip niya. Rodora, magkaroon ka naman ng delikadesa. Nakikita ko hindi ka ba nahihiya? Ayon naman sa dalaga, hindi umano matnong tao ang may mali siya sa isip. Kung madumi mag-isip, ibang kalalabasan. Hindi na rin umano ito nahihiya pa kay Sunny. Alam niyang mabait ito. Pumasok ito ng bahay at si Sunny naman noon ay nasa biranda nakaupo. Nakikita niya si Rodora sa may silid. Napapikit ng mata itong si Sunny. Wala kasing kagatol-gatol na nagubad ang babae nun. Kitang-kita ni Sunny ang kabuuan ng katawan. Harap at likuran. Malinaw sa kanyang mga mata. Nakatitig pa sa kanya si Rodora na wari ba'y nangaakit ito. Nagtayuan lahat ng balahibo niya sa katawan. Nanlamig si Sunny. Hindi nakatiis si Sunny ng mga sandaling ito. Gumilid siya. Umusog hanggang sa hindi niya na makita ang dilag. Pero para bang hindi niya umano mapigilan ang tukso nun. Sumilip si Sunny. Doon ay napanganga ito. Nakabunga dito sa kanya. Nasa harapan ng kanyang muka, ang hubot-tubad na katawan ni Rodora. Nalaglag umano ang dila ni Sunny nun. Hanggang sa walang ano-ano. Sunny! Sunny, huy! Ginagawa mo dyan? Tawag ni Lloyd sa unahan na siyang nagpaputol ng magandang tagpong yon. Dali-daling tumayo si Sunny. Tiningnan niya si Lloyd. Pagbalik niya ng tingin kay Rodora, wala na ito sa kanyang harapan. Bagkos ay may nakita siyang matandang babae na lumabas ng bahay nun. Sa likurang bahagi ito dumaan na galing siya sa may looban. Hinanap niya si Rodora pero wala na talaga, Sirsa. Lumapit siya kay Lloyd at ang sabi nito ay kung ano ba daw ang ginagawa ni Sunny sa lugar na yon. Napakabaho umano. Masukal pa. Ano bang pinagsasasabi mo dyan, Lloyd? Ang linis dito, no? Tsaka ano bang sadya mo at bakit ka na parito? Hindi kaagad nakapagsalita si Lloyd.
Nakatitig pa ito sa mga mata ni Sunny habang kamot-kamot ang ulo. Yung nanay mo, may sakit. Tapos yung tatay mo naman hindi pa umuwi. Ako na yung bahala sa ulingan. Umuwi ka muna sa inyo. Sunny, minsan matulog ka din ha? Kasi parang may topak na yung utak mo eh. Parang hindi ka na matino eh. Mantakin mo. Maganda daw sa lugar na to hindi ka ba kinikilabutan? Hindi na sumabat pa si Sunny. Mabilis siyang tumakbo pa uwi nun. Dumaan muna siya sa kubo para magbihis hanggang sa nakarating siya sa bahay nila mismo. Nakita niya ang nanay doon. Nakahiga sa mahigaan at sobrang balisa. Katabi ng kanyang kapatid na babae na itago na lamang nating Leonor. Ayon kay Leonor, nabinat daw ang nanay nila. Ipapatingin pa ito sa doktor kinabukasan. Baka kasi may sakit na maluba at dinadala lamang ng ina nun. Maya-maya pa ay may isang tao na dumating. Kapitbahay nila at ang dalang balita ay yung tatay umano ni Sunny ay natagpo ang patay sa gubat. Dali-daling nagtanong si Sunny kung saang gubat ito. Ang sabi naman ng tao ay sa kabilang baryo. Hinala ng mga nakakita. Baka pinagkadiskitahan umano ng aswang. Hindi na umano may hitsura ang katawan nito. Parang sasabog ang ulo ni Sunny nun. Hindi niya alam ang gagawin. Maya-maya pa, sumama siya doon sa kapitbahay nila. At doon nakumpirma na patay na ang tatay ni Sunny. Parang binalahura ito. May itak na nakahiwalay na parabang nanlaban ito, pero hindi nagtagumpay. Basta biyak umano ang dibdib at ang laki ng sugat sa may leeg. Saglit na natulala si Sunny. Bagamat masasabi niyang pabaya sa mga anak ito mga magulang niya, nakaramdam pa rin siya ng lungkot nun. Napaiyak. Galit man pero wala naman siya magagawa. Matapos ng libing ng kanyang ama, sumunod ang kanyang nanay. Namatay din ito. May sakit palang mayoma ito at malubha. Dumaan sa paghihinagpis ang binatilyo. Para umanong epidemyang nangyari at sobrang bilis ng mga kaganapan. Yung bahay nila ay naiwang tahimik at wala nang nakatira. Bumalik na lamang sa trabaho itong si Sunny. Pumupuslit pa rin siya sa bahay nila Rodora pero minsan na lang umano nagpapakita ang babaeng yon. Iba na rin ito makitungo na para bang iwas na iwas sa kanya. Kung kakausapin niya naman ay saglit lamang din at kaagad na umaalis ito. Si Loy naman noon ay nakamasid lamang lagi kay Sunny. Hanggang isang araw, kinausap na ng masinsina ni Loy ito. Ang sabi ay magpahinga na lamang muna si Sunny dahil hindi niya na talaga nagugustuhan ng kinikilos ng kaibigan. Sunny, may napapansin na talaga ako sa iyong kakaiba eh. Lalo na yung lagi mong binabanggit sa akin yung si Rodora na hindi ko alam kung totoo ba. Namatay pa yung mga magulang mo. Abay, Sunny, nagmamalasakit lamang ako sa iyo ha. Loy, anong tingin mo sa akin? Nababaliw? Yun ba? Tapos nadamay pa dito si Rodora. Halika Loy, sumama ka sa akin, dali. Sumama ka. Ipapakilala ko siya sa iyo. Ito namang si Loy. Sinakyan na lamang ang kaibigan. Sumama ito at patungo sila sa bahay ng sinasabi ni Sunny na si Rodora. Hapon na noon at umaambon pa. Ganoon na lamang ang panlalaki ng mga mata ni Sunny. Kitang-kita niya ulit ang malaking pagbabago ng lugar. Masukal, may bahay pero parang guguho ito. Paano naging ganito? Sabi niya. Sumabat naman si Loy ng mabuti na lang umano at nagkaulirat na si Sunny. Matagal na itong nagtataka kung bakit
laging pumupuslit dito ang kaibigan. Si Sunny naman ay hindi pa naging kumbinsido. Baka kasi katulad ng dati, guni-guni niya lang kaya naman hinaplos niya ang mga damo noon. Tapos ay naglakad paabante patungo sa bahay. Totoo talaga ang kanyang nakikita pero ang bahay na yon, kahit parang guguho na, alam niyang may nakatira. Mababakas naman kasi sa lupa na may laging napapadaan. Hanggang sa nakakita si Sunny ng isang matanda. Ito yung matandang sumisilip minsan sa bintana ng bahay na yon. Mabilis na naglakad ito patungo sa gubat. Gulat na gulat si Sunny nun. Sa likod kasi ng katandaan na ay sobrang liksi at parang mahigit pa sa bilis ng kauusbong na tao. Parang hindi na pangkaraniwan. Tinawag siya ni Loy. Wika nito'y umalis na umano sila dahil naroroon umano ang matanda na kung saan itong matandang ito ang pinaghihinalaang aswang sa lugar nila. Dagdag pa ni Loy, ito ang sinasabi ng kanyang nanay na si Ora, ang matandang nawawala na isang aswang. Nakita na niya ang matandang ito na nakarating na sa malayong lugar. Ano pang ginagawa mo dyan? Alis na tayo dito. Dito pala nakatira yung aswang na yan. Loko ka't tumatambay ka pa naman dito. Baka nililing lang ka niyan ha. Nagpapanggap na dalagang maganda. Hindi nakagalaw si Sunny kahit anong sabihin ni Loy. Napakaraming tanong ang tumatakbo sa isip niya. Totoo ang mga nakikita niya sa mga sandaling yon. At naniniwala na siya kay Loy. Ang sa kanya lang, sino si Rodora? Sino yung maganda ang katawan? Bukod sa kagandahan ng mukha niya. Ilang saglit lang ay nakarinig siya ng kakaibang ungol na nanggagaling sa may gubat. Na para bang malaking baboy yon. Doon niya napagtanto na yung baboy na nakita niya. Ito yung matandang nakatira sa bahay na sinabi ni Rodora na lola. Pero naiisip na rin niya nun na si Rodora at yung matandang Dora, iisa lang. Halong pagtataka at matinding kilabot, pagkawindang at pandidiri ang kanyang nararamdaman nun. Kung ganun pala, ilusyon lamang ang magandang babae na naghubad sa kanyang harapan. Nakakadiri umano. Mabilis na nilisan nila ang lugar. Nagtungo sa ulingan para kunin ang mga kagamitan doon. Madilim na at madulas pa kaya pahirapan talaga. Yung ambon, lumakas at naging ulan na talaga ito. Walang tigil sa mga sandaling yon. Hanggang sa nakarating sila sa ulingan, kinuha lamang ni Sunny ang ilang mga damit. Pero dahil na rin sa nanghihinayang siya sa uling, ay nagmungkahi itong hakutin nila mga yon. Tutal, nasilid naman umano sa sako. Pumayag naman si Loy. Pero habang nangyayari yun ay hindi sila magkanda o gaga sa paghahakot. Madalian, pinuslit nila mga uling sa labas ng gubat. Sa ikatlong pagbalik nila para maghakot, halos mapatalon ang dalawa nang bumungad sa kanila ang napakalaking baboy na ito ulit. Madilim pero naaaninag nila ito. Bukod pa dyan ay may tunog ito na para bang galit na galit. Bumunot ng itak ang dalawa. Umaatras ito habang nakaatang ang itak na yon. Maya-maya ay nawala umano yung baboy na para bang bula. Tapos ay biglang lumitaw doon si Rodora. Nakangisi at nakatitig sa kanilang dalawa. Ang sabi pa nito, bakit umano natatakot si Sunny? Samantalang magkaibigan naman silang dalawa. Katunayan ay nakapagdesisyon na umano si Rodora na sagutin si Sunny noon.
at tinulungan din si Sunny sa problema nito sa buhay. Iresponsable umano ang mga magulang kung kaya't humanap siya ng paraan. Gulat na gulat si Sunny at kung hindi siya nagkakamali sa ibig ipahiwatig ng babaeng yon, ang pagkamatay ng kanyang mga magulang, si Rodora ang may kagagawan. Mura ng mura naman itong si Loy. Inaambahan ng pagtaga si Rodora pero umaamba naman umano ang dalaga ng pagsakmal na para bang hindi na tao. Ilang saglit pa, unti-unting nagbago ang itsura ni Rodora. Mula sa pagiging dalaga nito, unti-unti na itong naging isang matandang babae. Nagmumura din ito. Sinabihan niyang aswang ang matanda at papatay niya yon. Pero tumawa lamang ng tumawa ang matandang yon. Ang sabi pa nito, yan ay kung mapapatay umano nila. Dagdag pa nito, hindi na daw sila makakalabas sa gubat ng buhay. Pero hindi na tinag si Sunny noon. Sumunggab ito kasabay ng paghataw ng itak pero bigla na lang nawala ang matanda. Si Loy naman ay hinahatak na si Sunny pero nagpupumiglas ito na gusto talagang makipagpatayan. Sunny, naiintindihan kita pero umalis na tayo dito. Siya yung pumatay sa tatay mo. Malaking tao yung tatay mo pero walang nagawa sa kanya. Ikaw pa kaya? Tara na! Pwersahan na manong hinahatak ni Loy si Sunny noon. Hanggang sa pumayag na lamang ito na lisanin ng lugar. Pero pagkabalik nila, hindi na nila makita ang labasan ng gubat na yon. Kahit na walang tigil sila sa pagtakbo, hindi pa rin sila nakakalayo sa mismong loob ng kakahuyan. Para bang nililigaw sila. Maya-maya pa ay humupa na ang ulan pero hindi pa rin sila tumigil sa kakatakbo. Kahit pagod na umano, hindi nila inalintana yon. Sa kabila ng lahat, wala pa ring lagusan. 1 oras na ang pagtatakbong yon. Hindi na kinaya ni Loy ang lahat kung kaya napapaiyak na ito. Binaliktad pa nila ang mga damit sa paniniwalang pambasag ito ng ligaw pero walang nangyari nun. Nakakaramdam na rin si Sunny ng takot. Pero ilang saglit lang ay napalitan ito ng pagkadesperado. Huminto si Sunny. Sinabi niyang mamamatay na lamang din naman sila. Bakit hindi na lang sila lumaban? Hindi na magkamayaw si Loy. Sabi niya'y nababaliw na si Sunny. Anong nababaliw, Loy? Siya din naman yung pumatay sa mga magulang ko eh. Tsaka para saan pa yung pagtakas, di ba? Kitang nagpabalik-balik lang tayo eh. Ayon pa kay Sunny, nasa isang banda sila ng gubat noon. Putikan. Maraming galos at dama ni Sunny ang pamamanid ng paa. Inantay nila noon na magpakita ulit ang nilalang. Basta si Loy, iyak ng iyak ito habang nakaumang ang itak niya. Kahit sa konting kaluskos ay napapapitlag umano at nagpapakawala ng paghataw ng itak na para bang baliw nun. Wala namang nagpakita maliban na lamang sa huni ng igik o hilik ng baboy. Hinahamon pa ito ni Sunny pero hindi lumalapit. Hanggang sa pinagtatataga ni Sunny ang isang puno doon. Tapos ay inihampas ang itak sa lupa. Sa hindi malamang dahilan, biglang nagbago ang postura ng lugar. Para lamang umanong umikot ang kanilang paningin nun. At doon ay nakita nila ang bahay ni Rodora. Sa unahan lamang ito, mga ilang metro ang layo. Dali-daling sinabi ni Loy na baka nawala na ang pagliligaw sa kanila.
Tumango naman si Sunny at tinungo nila ang bahay nitong Rodora na ito. Pumasok sila sa loob tapos pinagtataga ang lahat ng mga bagay na nakikita nila. Maging yung mga kung anong bote sa loob ng silid. Binasag ng dalawa. Doon sila nakarinig ng pagsigaw ng isang matanda na para bang nasasaktan yon. Hindi kaya ito yung pinagkukunan niya ng lakas? Sabi ni Loy, habang nakaduro sa mga boteng basag sa sahig na may kung anong laman na napakabaho. Hindi sila nagtagal doon. Dali-dali silang umalis. Nakahinga ng malalim si Sunny. Tanaw niya na ang mga kabayan din sa kalayuan. Maging yung tumpok ng uling na nilagay nila sa isang banda. Nang makarating sa barong-barong nila Sunny, doon sila nagpahinga. Para umano silang binugbog nun. Sobrang sakit ng kanilang katawan. Idagdag pa dyan ang matinding pagod na doon pa lang nila naramdaman. Sabi naman ni Loy, pupunta niya ang kilalang albularyo sa kabilang nayon. Tumango naman itong si Sunny. Umaga na nang bumalik si Loy. Kasama nito ang 3 tao. Kilala ni Sunny ang dalawa. Tatay ni Loy at ang tiyo nito. Pero yung isang matanda ay hindi niya kilala pero alam niyang ito ang albularyo. Sabay nilang binalikan ang bahay ng aswang. Ang sabi ng albularyo ay mabuti kamo at pinagbabasag nila ang mga gamit ng aswang na yon. Sa puntong yun umano ay maaring hindi na ito uuwi. Dagdag pa ng albularyo, etong si Rodora umano, isang aswang. Matanda ito na kung saan matagal nang nawawala. Si matandang Ora. Dali-dali namang sumabat si Loy at sabi pa nito, nabanggit na niya kay Sunny na matanda na ang sinasabing Rodora pero ayaw naman maniwala ng kaibigan. Sinunog nila ang bahay na yon. Pero nagtanong si Sunny kung paano sila nakalabas sa gubat. Samantalang napapailalim daw sila sa pagliligaw. Ay naman sa albularyo, saglit lamang umano ang panlilin lang ng aswang. Hindi katulad ng mga panliling lang ng mga lamang lupa na hindi ka na talaga makakauwi. Dagdag pa ng albularyo, tutugisin nila ang aswang na yon dahil marami na umano itong nabiktima. At isa na nga dito ang mga magulang ni Sunny. Malaki ang pagsisisi ni Sunny noon. Dahil sa kanya, namatay ang kanyang mga magulang. Aminado siyang ang presensya ng aswang ay nais lang talaga nitong makipagkaibigan pero hindi niya inaasahan na papatay ng kanyang mga magulang noon. Dagdag pa ni Sunny, natugis umano ang nilalang at kitang-kita niya kung paano ito patayin ng albularyo. Natagpuan kasi sa gubat ang matandang yon. Mahina na ang pangangatawan na parang naubusan ng lakas. Siguro ay dulot ito ng pagbasag nila sa kagamitan niya. Pero naniniwala si Sunny na hindi lamang yun ang aswang sa lugar nila. Dahil kahit napatay pa ang matandang yon, naroroon pa rin ang pagpaparamdam ng mga aswang.